pa Senator, Mr. Republic? The Senate is now constituted and convened at the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Sa panahong higit na kailangan ng taong bayan ang matatag na pamumuno, kasabay ng pagtaas ng presyo ng bilihin, krisis sa enerhiya, at iba pang pasanin sa araw-araw, tila unti-unting nalilihis ang Senado sa landas na dapat nitong tinatahak, sa puntong lantaran ng naaantala ang mga nakatakdang pagdinig sa mahahalagang issue, kabilang ang usapin sa mataas na singil sa kuryente, na binagyang diin ni House Assistant Minority Leader Chel Jokno matapos maisantabi ang naturang investigasyon pabor sa mga panloob na sigalot at nagbabagong prioridad ng institusyon nitong mga nagdaang araw. Ang Senado, mula nang ito'y itatag, ay dapat magsilbing isa sa pinakamahalaga at pinakamatibay na haligi ng demokrasya sa Pilipinas. Inaasahan itong manindigan para sa pagpapatupad ng batas, patas na pananagutan, at kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ngunit sa gitna ng mga kamakailang kaganapan kaugnay kina Vice Presidente Sara Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa, unti-unting lumilitaw ang katotohanan. Nakalimutan na ng ilang miyembro ng Senado kung para saan at para kanino ang mga posisyong kanilang hinahawakan. Noong Mayo 11, kinumpirma ng International Criminal Court ang arrest warrant laban kay De La Rosa kaugnay ng war on drugs na kanyang pinamunuan bilang hepe ng Philippine National Police sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyan nang nakadetene sa The Hague. Ang mga akusasyon laban kay De La Rosa ukol sa kanyang pagkakasangkot sa mga extrajudicial killing ay kanya ring itinanggi. Ito ang kaparehong araw na dumalo si De La Rosa sa pulong ng Senado, kung saan idineklarang bakante ang mga posisyon ng pamunuan at inalis sa pwesto si Senador Vicente Tito Soto bilang Pangulo ng Senado at pinalitan siya ni Senador Alan Peter Cayetano. Nagbago rin ang mayorya at minorya sa Senado, kung saan mayorya na ang mga kilalang kaalyado ng mga Duterte. Sa nasabing pagpupulong, nag-viral online ang reklamo ni De La Rosa na hinabol umano siya ng mga ahente ng NBI papasok sa gusali at kumalat din ang security camera footage kung saan makikitang tumatakbo siya patungo sa session hall. Dahil dito, inilagay si De La Rosa sa tinatawag na protective custody ng Senado, isang hakbang na hindi karaniwan para sa isang institusyong dapat ay nagpapatupad ng batas. Hindi pinoprotektahan ang mga pinaghihinalaang lumalabag dito at higit sa lahat, hindi tinatakbuhan ang pagharap sa proseso ng hustisya. Sa usapin ng proteksyon, ang pulong ng mga senador at ang naging hakbang sa pagpapalit ng pamumuno sa naturang araw ay tila nagiging bahagi rin ng mas malawak na isyong pampulitika na may kaugnayan sa impeachment proceedings laban kay Vice Presidente Sara Duterte, na kauna-unahang opisyal sa Pilipinas na 2 beses na na-impeach ng Kamara. Una noong Pebrero 2025 at muli ngayong Mayo 2026 na nakaugat sa akusasyon ng maling paggamit ng kumpidensyal na pondo, paglabag sa konstitusyon, pagtataksil sa tiwala ng publiko, katiwalian at korupsyon. Nitong Abril, lumutang ang mga alegasyon hinggil sa umano'y mga pribadong transaksyon sa bangko na na-flag ng Anti-Money Laundering Council o AMLC na umaabot sa humigit kumulang 6.7 billion pesos na may kaugnayan umano kina Sara Duterte at sa kanyang asawang si Manasseh Carpio. Ayon sa AMLC, ang nasabing mga transaksyon ay hindi tugma sa mga idineklarang SALN ng Vice Presidente. Kaya ngayong naipasa na sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente na naganap noong Mayo 13 kasabay ng kaguluhan sa Senado na sangkot ang di umano'y narinig na putukan ng baril, tungkulin ng Senado na ipagpatuloy ang paglilitis sa lalong madaling panahon. Ngunit sa mga nangyayaring kaganapan sa loob nito, mas lalong nagiging malinaw na hindi ito kabilang sa mga pangunahing prioridad ng institusyon. Sa katunayan, nauna nang naitala ang desisyon ng Senado na ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara,
Hunyo 2025 noong unang impeachment ni Sara Duterte sa halip na agad tinggin ang kaso sa kabila ng kanilang mandatong maglitis sa mga kaso ng impeachment na nakasaad sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution. Ang tanong, kailan pa nagsimulang protektahan ng mga mambabatas ang kanilang kapwa mambabatas mula sa batas na sila rin mismo ang may tungkuling ipatupad? Ang lantarang pagprotekta sa mga kaalyado mula sa pananagutan ay nagpapadala ng mensahe sa taong bayan na tila para lamang sa ordinaryong mamamayan ang konsepto ng kaparusahan. Habang ang karaniwang Pilipino ay agad na pinananagot sa paglabag sa batas, ang ilang nasa mataas na posisyon sa pamahalaan ay nagkakaroon ng kakayahang gawing panangga ang kapangyarihan laban sa pananagutan, kahit na ang tiwala ng publiko ang nakataya. Dito nagsisimulang masira ang demokrasya, hindi lamang sa tahasang otoritarianismo, kundi sa unti-unting pagguho ng integridad ng mga institusyong dapat sanay nagbabantay laban dito. Sa bawat pagkakataong inuuna ng Senado ang katapatan sa kaalyado kaysa sa katapatan sa konstitusyon at sa taong bayan, mas lalong lumilinaw ang kanilang kinatatakutan. Ang mabasag ang ilusyon na untouchable ang mga nasa kapangyarihan. Ang ideya na maaari silang masiyasat, mapatalsik at mapanagot ay nagiging banta sa sistemang matagal nang umiiral ngunit patuloy na nagpapahirap sa maraming Pilipino. Kapag ito ang paulit-ulit na ipinapakita ng Senado, nagiging isang palabas na lamang ang demokrasya. Hindi tunay, hindi ramdam. Pero nasa Pilipino pa rin ang kapangyarihan, noon hanggang ngayon. Napakahabang panahon na ang lumipas, oras na upang kalampagin ng taong bayan ang Senado na iharap sa hukuman ang mga dapat managot para sa mga buhay na nawala, sa mga pondong ninakaw, at sa bayan na pinagtrayduran. Kailangang gampanan ng Senado ang tungkulin nito sa lalong madaling panahon. Kung hindi, tuluyan nang mabubulok ang demokrasya habang nanonood ang bayang minsang pinangarap at pinaglaban ito.